and nothing is impossible with God. Thank you so much for being with me in this video, and sana naging helpful tong video para sa'yo. Kung nagustuhan mo, kindly smash that like button and share mo na rin sa mga friends mong buntis o kaya sa mga planong magbuntis para at least magka-idea sila ng anong dapat gawin. Okay? Thank you so much. God bless us all. Bye! The brightening power of niacinamide for as low as 99 pesos. Mommy, what are you eating? Pineapple. Can I have some? It's not for you. It's not good during Kung the paano night. ang tamang pag-ire mga mommy. So if you want to know more about this video, just keep on watching. But before that, don't forget to subscribe on this channel and click the bell button to get you notified whenever I have uploads. So let's begin. So this video is another requested video of one of my subscribers. Then naisip ko, parang very helpful din siya sa mga mami natin, lalo na sa mga malapit ng mga anak. So kayo mga mami, no, if you have suggested content, please comment down below o kaya message me on my social media account. Pag-iisipan po natin yan and pwede po natin i-next content. But before I start mga mami, this video is truly based on my personal experience lang. Kasi nagtrabaho po ako before sa Line-In and sa isang hospital as a delivery room nurse. So ito is based lang talaga sa experience ko noon as a nurse. And I think yung trabaho ko na yon is nakatulong para sa akin para ma-i-apply ko lahat sa sarili ko. So gusto ko lang i-share sa inyo bilang pasyente, bilang nanganak, at bilang isang nurse din. So, ipagko-combine po natin para mas lalo yung maintindihan. First is, you need to monitor yourself. Alamin mo kung kailan ka na talaga manganganak. Kung kailan mo mararamdaman yung hilab or yung paninigas ng tiyan or yung contraction. Possible, maramdaman mo siya by 8 months, ganyan, o kaya 9 months. Pero, pwedeng false labor pa lang yun. Malalaman mo lang siya pag true labor na siya, pag panay-panay na or madalas na yung contraction. Ako po, mami, gumamit po ako ng isang app sa phone para mas lalo ko po ma-monitor yung sarili ko. Nung una, alam kong false labor pa siya dahil very irregular pa yung monitor ko doon sa hilab ng tiyan ko. Pero dahil din sa mismong apps na yon, na-monitor ko na nagto-true labor na pala ako talaga. Which is talagang nagli-labor na ako at malapit na ako manganak. Kayo din mga mami, no, mag-download din kayo ng apps na nagmo-monitor ng contraction. Para ma-monitor nyo yung sarili nyo mismo kung regular na ba or madalas na ba talaga yung contraction. At malaman nyo rin kung kailan na kayo pupunta sa hospital. So yun po mga mami yung first step. Yung i-monitor nyo yung sarili nyo kung kayo ba ay nasa true labor na or false labor pa lang bago po kayo magpunta sa hospital. Second mga mami, if sumasakit na po yung tiyan nyo dahil humihilab, try to practice proper breathing exercises. Etong time na to is nakapag-decide na kayo na pumunta na kayo sa hospital. I-admit na talaga kayo sa hospital dahil in labor na kayo. Every time na sasakit po ang puso nyo, dahil nga naghumihilab, try to practice proper breathing exercises or try to blow to your mouth every time na sumasakit po ang puso nyo. Kasi mas nalilesen po yung sakit nun eh. Ako po ginawa ko po yun. Every time po na humihilab yung tiyan, blow lang ako ng blow sa bibig. Parang ganito po, oh. Ganyan lang po yung ginagawa ko noon. Mas nalilesen po kasi yung pain pag ganun po yung way na ginagawa nyo. Pag hindi pa po kayo talaga nasa active labor or hindi pa po talaga crowning si baby, wag po kayong iire. Wag nyo pong iire kapag sumasakit na po yung tiyan nyo, kapag humihilab. Kasi po, possible po na humaba yung ulo ni baby kapag iri po kayo ng irit. Kaya ang advice ko mga mommy, para po mas malesen yung pain, blow to your mouth lang at wag iire. Third mga mommy, hahawak po kayo doon sa bar na yon. Hawakan niyo po siya ng ganon. Magkabila po. Kung wari tapos na kayo sa labor room, ililipat na po kayo sa delivery room. Ito na talaga yung point na manganganak na kayo, malapit na kayo manganak. Ipuposisyon po kayo doon into a lithotomy position. Ilalagay ko po yung picture here para makita nyo yung position na yon, lalo na sa mga first time mom. Doon sa delivery table na yon, meron doon parang steel or bakal. Hahawak po kayo doon sa bar na yon. Hawakan niyo po siya ng ganon. Magkabila po. Ipapakita ko rin po dito sa picture na to yung hahawakan nyo. Tapos, once na nagsimula na po yung pag-deliver nyo kay baby, wag na po kayong wag na po kayong bibitaw doon sa bar na yon. Hawakan nyo na lang po siya hanggang mailabas nyo si baby. Bakit, mami? Kasi doon kayo kukuha ng puwersa. Actually, mami, hindi ako in-advise na humawak doon sa sa bar na yon. On my experience nga, no, as a nurse, ganun yung pinapagawa namin sa mga patient namin. Pinapahawak namin doon sa bar na yon. Kasi
doon sila humuhugot ng puwersa eh. So ako, atribida ako, ginaya ko din. Hinanap ko yung bar na yun, tapos humawak ako doon sa bar na yun, hanggang doon mailabas ko si baby. Pero promise mga mami, effective siya. Andun talaga yung puwersa ko. Doon talaga ako humuhugot talaga ng puwersa. Parang hinihila ko siya eh. Ganun yung feeling ko nun eh. Hinihila ko yung bar papunta sa akin, tapos ang nangyayari, naiangat ko yung ulo ko pa-forward doon sa tiyan ko. Bigyan ko kayo ng idea mga mami ko kung paano ko ginawa yung paghawak ko doon sa bar na yun. Based na to sa experience ko nung ako ay manganganak. Hawakan nyo kasi siya ng paganon. Tapos hihilahin nyo siyang paganon. Try nyo mga mami, hawak kayo sa isang metal na bagay or kahit anong bagay na ano lang siya, stable position. Hawakan nyo and hilahin nyo paganon para magkaroon lang kayo ng idea kung paano yung puwersa ng paghatak. Yan. Ang tendency, yung upper body mo, mag-forward siya. So, para talagang magkakaroon ka ng puwersa to push your baby down. Very helpful para sa akin talaga, mami, yung paghawak doon sa bar na yun, promise. Maniwala po kayo sa akin. Doon po kayo humugot ng puwersa para mailabas nyo si baby or para maibaba nyo yung ulo ni baby. You can get up to 50% cashback, no voucher required. Switch to Shopee Pay para maka-avail ng free Fourth mga mami, iiri ka lang mami kapag naninigas na yung tiyan mo. For example, nasa delivery table ka na, tapos nakaposition ka na into lithotomy, yung mga nganak ka na talaga, ito na yung moment na yon. Iiri ka lang mami kapag naninigas na yung tiyan mo. At wag na wag kang iiri kapag hindi matigas yung tiyan mo or masakit ang tiyan mo mami dahil mapapagod ka lang, sinasabi ko po sa inyo mga mami. Yan po yung mga common mistake ng mga patient namin before. In other case naman po mga mami, pag ikaw po ay nagpa-painless labor, binigyan ka ng pain reliever, o kaya sedative or pampaantok, o kaya tinusukan ka ng gamot dito sa likod para hindi mo maramdaman yung pain. Possible na hindi mo maramdaman yung pain o kaya last lang yung nararamdaman mong pain. Pag ganun po mami, bitaw ka muna doon sa bar. Tapos hawakan mo po yung tiyan mo. Pag matigas po yun, doon ka lang po iire. Tapos balik mo na yung kamay mo doon sa bar ulit para makapuwersa kang umire. Basta yun mami, kung hindi ka nakakaramdam ng sakit, hawakan mo na lang yung tiyan mo. Pag naramdaman mong nanigas, iire ka na. Ibig sabihin, nagko-contract na yung tiyan mo. Pag nagko-contract, yun po kasi yung mechanism ng tiyan natin para itulak si baby pababa. So, yun lang din yung tulong mo sa sarili mo para itulak mo din si baby pababa. So, dapat sabay kayo. Sabay yung paninigas ng tiyan at sabay po yung pag-ire para maitulak si baby palabas or pababa. So, yun po mami ha, iire ka lang po kapag naninigas o sumasakit ang tiyan para hindi ka po mapapagod. Fifth mga mami, pag iire ka, try to hold your pag-ire for at least 10 seconds. Kunwari, umiiri ka na po. Ito na po yung moment na talagang umiiri ka na. Andun pa rin tayo, nasa delivery table pa rin tayo. Nakaposition ka pa rin ng lithotomy. Tapos, ito na po yung time na iiri mo na. Naninigas na po yung tiyan mo. Masakit na yung tiyan mo. So, ito na yung time na iiri ka. Ito po is laging instruction ng mga ubi sa atin. Pag iiri ka, try to hold your pag-ire for at least 10 seconds. Kung kaya mong 10 seconds, kaya nga importante po talaga ang exercise before your delivery para mapaghandaan mo tong moment na to. Kasi ito talaga yung nakakaubos hininga. Iire mo siya and hold your breath for 10 seconds. Mahirap po yun, mami, kasi parang ang tagal ng 10 seconds. Ako noon, in my experience po, nagbilang po ako ng 10 seconds sa isip ko and hinold ko talaga yung breathing ko noon and iniri ko siya for that 10 seconds long. Promise, mami, 8 pa lang, parang gusto ko nang bumitaw. Paano pa kayo yung 9 and 10? Pero tiniis ko yon, talagang hinold talaga yung breathing ko and talagang iniri ko siya for 10 seconds. For me, nakatulong yon para mailabas ko si baby for 7 minutes only. At saka, nakatulong din yung exercises, yung cardio exercises na ginawa ko nung buntis ako para masustain ko yung holding my breath for 10 seconds and pag-ire for 10 seconds. Kasi promise, mami, sa totoo lang, sa pagod mo sa pagli-labor, tapos sa hingal mo din, sa pain na nararamdaman mo, mahirap na po talaga i-sustain yung 10 seconds. Kasi mami, pag pinutol mo yung pag-ire mo, ang mangyayari po kasi niyan is, possible na palabas na si baby, parang ganyan, no? Palabas na si baby, tapos pinutol mo, hanggang dyan lang siya. Bigyan ko kayo ng sample, mami, no? For example, ito yung ulo ng baby nyo. Ito yung puwerta. Pag tuloy-tuloy po kasi ang ire for 10 seconds, parang ganyan lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, tapos nabuo nyo siya for 10 seconds, possible na lumusot na yung ulo ni baby. Once na lumusot na yung ulo ni baby, madali na lang yan hugutin ni OB yung baby nyo. Yung ulo lang naman ng pinakamalaking part sa baby natin na maihirap ilabas. Tapos for example naman, hindi nyo na kompleto yung 10 seconds, bigla na kayong bumitaw, bigla na kayong parang, bigla na kayong gumano yan. Ito yung ulo ulit, puwerta, ganyan. Pag iri nyo ng pag-ire, bigla lang kayo bumitaw, ang mangyari sa ulo ni baby, parang babalik. Ganyan yung nangyayari sa mga pasyente namin pag bigla silang bumibitaw. Umuurong ulit yung ulo ng baby nila. Kaya the more tuloy-tuloy ang pag-iri nyo, the more na dire-diretso din yung paglabas ng ulo ni baby. At once sa pinutol nyo, babalik po siya. Uurong po. Parang urong sulong lang po yung ulo ni baby kapag ang hinga nyo rin po is urong sulong. Number 6, mommy, is
Additional puwersa pag inaangat nyo po yung ulo nyo. Andun pa rin tayo sa delivery table, no? Nakabuka pa rin po kayo. Additional puwersa pag inaangat nyo po yung ulo nyo. Yung pag-angat ng ulo hanggang balikat po yan. Hindi lang ulo hanggang leeg. Most common mistake po to ng mga pasyente namin. Pag sila umiire, ang ginagawa po nila, ay iaangat nila yung ulo nila, pero yung ulo nila hanggang dito lang. Pag ganyan po kasi mami, mali po siya. Kasi ang nangyayari po, parang naiipit po yung hangin or yung puwersa. Kaya hindi po bumababa yung ulo ni baby. Yung po yung napapansin ko nung nag-work pa po ako. Ang ginagawa po namin dyan, pinapaulit namin, mami, mali po. Dapat isama nyo po sa pag-angat yung balikat nyo. Yan, ganun po yung lagi namin sinasabi para hindi po bitin yung pag-iri nyo, para malakas po yung puwersa. Ako po, ang ginagawa ko nun, para makatulong din sa mga pasyente namin, naglalagay ako ng unan dito. Tapos, inuusog ko yung unan hanggang dun sa may balikat para maiangat nila ng maayos yung ulo nila hanggang balikat para maayos din yung puwersa. Sa 7th tip ko, mami, mag-concentrate po kayo. I-concentrate nyo po yung pag-iri nyo, yung puwersa ng pag-iri nyo doon sa puwerta or sa vagina. I-try nyo po mga mami, no? Pero be careful po lalo na doon sa mga kabuanan na. Pero at least magkaroon kayo ng idea kung saan parte ng katawan nyo ilalagay yung force. Try nyo pong i-ire yung puwerta nyo. Parang ang pakiramdam po niyan, dun sa bibig ng puwerta niya, parang ganito siya eh. Parang ganun siya. Bubuka siya or mag-move forward yung vagina nyo, yung puwerta nyo. Pag inire nyo siya, na doon ang puwersa. Kaya itry nyo po siya ngayon para po magkaroon kayo ng idea at malaman nyo kung saan nyo ilalagay yung puwersa. Pag umiri po kayo ngayon, tapos ang gumalaw po is yung puwet, mali po yun. Ulit-ulitin nyo po ulit hanggang mailagay nyo na yung puwersa nyo doon sa puwerta nyo. Pero again, be careful lang po mga mami, lalo na sa mga kabuanan natin dyan. Ito pa, another tip pa pala mga mami, pag iiri po kayo, huwag po kayong sisigaw mga mami. Yun po yung another mistake na naman po. Bukod po sa maingay po, pasensya na po, pero ganun po tayo talaga yung reality. Minsan nakakadagdag din po kasi ng anxiety yun sa ibang pasyente, nakatabi nyo doon sa delivery room. Pag malakas po masyado yung sigaw natin mga mami. Bukod sa malakas po ang sigaw, mali po ang puwersa kapag ganun. Mas lalo pong tatagal yung panganganak nyo pag kayo po ay sigaw ng sigaw. Sa halip mga mami, tuwing iiri po kayo, close your mouth. Kasi po, pag kayo po ay sumisigaw, nababawasan po yung puwersa nyo na imbis na isigaw nyo, ilagay nyo yung force nyo doon sa baba, sa may vagina nyo. Itulak nyo yung baby nyo pababa. Last tip po mga mami, after nyo pong umire, blow to your mouth na dahan-dahan lang. Ganun pa rin po, nasa delivery room table pa rin tayo, nakakabukaka pa rin po kayo. After nyo pong umire, blow to your mouth na dahan-dahan lang. Ito po another mistake naman po ito ulit ng mga pasyente po namin. Kasi syempre nga naman, mahirap nga naman yung umiri ng napakatagal. After mo din ang napakahabang labor, nakakapagod nga din naman. Kaya kaming mga nurse, naiintindihan naman po talaga namin kayo mami na talagang bigla kayong mabawi ng hinga. Pero ito nga po yung advice ko sa inyo mga mami, kahit na anong pagod ng paghihirap nyo habang kayo ay nagli-labor, at dumating na kayo sa point na i-deliver nyo na or ilalabas nyo na si baby, try to concentrate pa rin na after nyo umiri, blow to your mouth lang po mga mami. So every time po na iiri kayo, close your mouth. Para po yung puwersa nyo doon lang sa baba, doon lang sa tiyan nyo, doon lang sa puwerta nyo. For example, ayun nga, iiri kayo for 10 seconds. Tapos natapos na yung 10 seconds na yun, huwag kayong basta-basta hihinga. Huwag kayong basta-basta mag-blow. Para huwag kayong basta-basta babawi ng hinga. Ganito kasi minsan ginagawa ng ibang pasyente. Iiri sila ng tapos after nila hunya, Bye-bye, dry face, knees and elbows with Johnson's new milk plus rice cream. bigla silang gaganon. Mali po yun. Ang nangyayari po ulit sa ulo ni baby, umaangat, bumabalik ulit. Imbis na nakalabas na nga ng onte, babalik na naman. After that, 10 seconds long ng pagpigil ng hininga at pag-iri mo, ang bawi po is ganito lang. Alam ko mami, mahirap no? Dahil nga sa tagal ng labor at saka sa sakit na pwede nyo maramdaman. Pero ito rin, isa-isip niyo po yung sinasabi ko sa inyo, mami, dahil nakakatulong din po to. Ito po is based na to sa experience ko as a nurse. Kung sino po talaga yung madaling sumunod sa instruction po ng mga doktor and mga nurse, sila po talaga yung mabilis na nanganganak. Maybe sasabihin nyo na iba-iba naman po. Iba-iba po kasi yung experience, yung pain, and saka yung length of labor ng isang babae or isang buntis. Pag dumating na sa time na yon. Pero kahit na ganun man, kahit iba-iba tayo, pag ilalabas natin si baby, ganun pa rin naman eh. Kaya sunod na lang din po kayo, mami.
kahit na mahirap at matindi yung pinagdaanan ng labor at matindi yung sakit, ganon at ganon din po, same instruction lang din po yan. Hold your breath for 10 seconds, i-iri mo for 10 seconds, then blow to your mouth. Blow to your mouth slowly. Kasi po pag biglang bawi kayo ng paghinga, ang mangyayari po is biglang uusog yung ulo ni baby. So sayang na yung ulong na ilabas nyo. Pero kung sakaling nag-blow to your mouth lang kayo slowly, as is lang yan, kung ano yung nailabas nyo yung ulo, yun na yung posisyon yan. All you have to do kung sakaling humilab ulit yung tiyan nyo, i-iri nyo ulit hanggang sa lumabas na yung baby. So sana po nakatulong itong video na to para sa mga mami natin, lalo na sa mga malapit ng mga anak dyan. Maliban po sa mga tips ko, based on my personal experience and sa pagiging nurse, nakadepende pa rin po sa inyong mga mami. Depende po sa lakas ng loob, sa faith nyo kay God, and sa faith nyo sa sarili nyo kung paano nyo masasurvive ang labor at ang normal delivery.